Isipin mo na, tama ba itong pinili ko? Bakit ang hirap? If you're improving, you're doing a little bit better, then I think you're growing. Ano ba kasi naka-invento nung timeline na yan? Good day, mate! And kumusta mga kabayan? Welcome to Rice Mate Podcast, where Rina and Marvin, a Filipino couple in Australia, mixing sunshine, sabaw moments, and real-life stories you will definitely relate to. So, whether you're a kabayan down under, or just here for the kulitan, pull up a chair, grab a spoon, and let's dig in! Being in your 30s na hard mode and soft mode siya at the same time. Hard mode and soft mode. Yes. Bakit nga ba parang when we reached our 30, bakit parang mas kalmado siya and mas nakaka-anxious siya? 'Di ba? Parang ito yung stage na parang okay, kalmado lang, pero at the same time, you get anxious din, 'di ba? Ito ba yung i-reveal ba natin yung age natin dito? Wag na, basta 30s. 30s ka na. No? Okay. Basta 30s. Yun na yun. Feeling ko basic answer sa question na yun is 20s kasi medyo carefree pa tayo. Kasi medyo bata pa tayo. Galing lang tayo sa teenage years. Di ba? And then, there's life ahead of you na medyo isipin pa natin, kailangan ba natin ng ganito? Kailangan ba natin mature, like kung anong dapat natin gawin. And then come 30s na parang ang big difference would be standing on your own feet, na nasa kalagitnaan ka nung gagawin mo without anyone teaching you what to do and telling you what to do. And then, yung 20s mo, syempre, kakagaling mo lang dun sa phase na maraming nagsasabi sa'yo na ito yung dapat mong gawin. Ito yung ganito yung dapat mong gawin. Ito dapat. Pagdating mo ng ganito, yan, ganyan. So, parang 20s, medyo, sabi niya, dito ako. Sabi ng parents ko, dito ako. Sabi ng kapatid ko, mas okay to. So, ganun, di ba? Sabi ng tito, ng tita ko, ganito dapat. So parang mas may nagdidikta sa'yo. Oo may nagdidikta sa'yo na, ito yung next mo. After nyan, ito na. So, pagdating ng 30s, parang medyo mahiya ka na kung ganun pa rin yung nangyayari sa'yo. Diba? Although possible pa rin. Pero feeling ko yun yung difference. Well, case-to-case basis din naman yun. Pero, so normal ba yun na parang okay ako today or okay ka today pero nawo-worried ka din about the future? Diba? Well, definitely, normal naman yun. Normal yun. Parang okay ka, kalmado ka today, pero at the same time, syempre, since being in your 30s, pinaplano mo na rin kung ano yung future mo. So, kaya parang kinakabahan ka, na-anxious ka. Diba? Kasi, again, siguro, dahil nandun din yung pressure, diba, coming from like outside world and the society, diba, na nagsiset ng dapat ganito ka na. ng timeline, diba, na, sino ba kasi naka-invento ng timeline na yan? Hindi ko alam sa Sino ba timeline nagpauso na ng timeline? Hindi ko rin alam sa timeline na yan. Diba, na parang on a certain age, dapat ganito ka na. Dapat, diba? Pero nag-evolve kasi yung mundo. Oo, totoo. And ano na yun kumbaga, iba na yung world natin na ginagalawan ngayon. Kung ano yung na-instill sa, let's say, sa parents natin, sa grandparents natin, iba na siya ngayon diba? I mean, and it's a good thing kasi mas nagkakaroon na tayo ng, I don't know, like parang, independence? Or hindi tayo... Awakening, no? Oo. Or parang hindi na tayo nagre-rely sa kung ano yung standard ng society, diba? Na nade-define na natin yung gravity. Tama, diba? tama. Defying gravity. So, kailan mo na-realize na nasa 30s ka na talaga? Na ito na yung life ng as a 30-ish. Siguro 30s ba ako? Stage 1, denial. Denial. Hindi, siguro naramdaman ko nung nasa 30s na ako is ako na yung gumagawa sa lahat. Like, ako na yung nag-aalaga sa sarili ko, nag-aalaga sa atin. Like, ako yung gumagawa ng decision. Yung kumbaga, ikaw na yung nasa unahan. Or, minsan, ikaw yung nasa likod. Pero ikaw pa rin yung nagdidikta ng kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Ano yung next step. Like, syempre, tatanggap ka ng advice from others, from your small core, your parents, sister, brother, or kahit yung mga relatives mo na nauna sa'yo na, alam mo yun, na may alam sila sa buhay. Alam na pinagkakatiwala mo rin yung kung anong gagawin mong desisyon. Pero yung masasabi mong
ako na to. Di ba? Ako yung magdedesisyon. Oo. Like, as simple as, ano maganda example? Like choosing a house. Choosing Texas. Choosing a house. Choosing a rental Yeah. house. Sabihin mo. Kasi wala nang ibang may say, kundi ikaw. So, feeling ko, nung inumpisan ko nang gawin yun na yun. Na parang, ito na yung 30s. Feeling ko ganun. Big boy decisions. Big boy girl decisions. Oo. Big girl decisions. Oo, tama. So, in our 30s din, parang dun mo mararamdaman yung peace of not caring too much. 'Di ba? So, ano yung mga bagay na kadalasan nililet go natin once we reach our 30s? Na parang in our 20s, I would say, we care so much or we cared so much na like mag-build ng friends, mag-build ng relationship. I wanna experience more, diba? Pag 20s ka. Tama. I wanna make friends, I want to be seen, yung mga ganon na parang, ewan ko, na siguro, well, it's part of growing up din naman talaga na you kind of like get to know yourself din. Kasi foundation mo yan. Oo, in your 20s, diba? May makikita ka or makikilala ka ng mga tao na that would stay with you throughout, like yung each phase ng life mo. Merong tao din na parang pang ganitong phase lang of your life. And that's okay, diba? Sabi nga nila, friends do come and go. People do come and go. People do come and go. Because not generally naman everyone can be your friend, diba? Tama. Mas tama pala yun. May mga tao ka na namimit na hindi naman, diba? Pwedeng ang purpose is turuan ka lang ng lesson. Oo. Mga ganun. Pero I would say yun yung parang isa sa mga nilalet go natin when we reach our 30s, diba? Na parang 30s na ako, parang kung sino yung mga nag-stay sa akin on this age of my life, alam ko na sila yung parang, alam mo yun, yung totoo sa'yo, diba? Sila yung matatawag mo na friends mo talaga. Pero, well, pwedeng nawala sila sa buhay hindi dahil sa pinili mong mawala sila or, diba? Pwedeng nag-grow sila into a different direction. Oo, tama. Pwedeng napunta ka kasi sa ibang parte ng mundo. So, you grew apart. Na hindi naman ibig sabihin na negative kagad Oo. na hindi na kami magkaibigan, hindi na kami nag-uusap, diba? Pero pwedeng yun nga, kasi people do come and go eh. So, yung phase ng life na yun na nag-spend kayo ng mas maraming time kumpara sa ngayon. So, yun. And hindi ibig sabihin nun is like may masamang nangyari or like may negative hindi. na nangyari. It's just that like people grow apart all the time, diba? Tama. And that's normal, that's okay. No, diba? parte yun ng buhay. And yun yung mga bagay na dapat, diba? Let go mo na. Parang don't stress yourself about it na, diba? Kung may time ka, diba? Bakit hindi? Pero wala ka namang oras para sa lahat. Oo. Diba? And yan, ano pa yung mga bagay na nile-let go usually Pagdating ng 30s, kung ano sinasabi ng ibang tao. Yeah, totoo. Para sa akin, importante yun na hindi mo dapat isipin yung sinasabi ng ibang tao. Na, alam mo yun, palagay mo, ito yung tama. Huwag ka lang maging stubborn, like hard-headed na hindi ka talaga makikinig. Pwede kasing sasabihin ng ibang tao, magandang advice yun eh. Para sa'yo yan. Kasi they mean well na sinasabi nila yun dahil gusto nilang mapabuti yung lagay mo or para sa'yo. Pero syempre, dahil nga tumatayo ka na sa sarili mong paa, magde-decide ka na. Now, kung ano man yung sabihin ng iba or comment after that na mag-make ka ng decision, para sa akin, ano na yun, kumbaga medyo i-take mo na as lightly. Dapat hindi na yun mag-consume ng energy mo. Totoo Kasi kailangan mag-mature ka in a sense na panindigan mo rin yung decision mo. Totoo. And pangatawanan mo kung ano yung gusto mo. And you also know like what's best for yourself and for your situation, diba? Kasi not a lot of people naman or even yung mga people na nag-a-advise sa'yo, they don't know like what's really happening, diba? Like in your life, in your situation. So, ikaw yung mas nakakaalam kung ano yung mas best for you. And yun nga, it's also a part of growing up na ikaw na yung mag-strategize kung paano mo ina-navigate yung life mo, diba? Not saying na don't accept advice. Definitely, diba? Like nung sinabi mo. Man can't live alone. Oo, no man is an island. No man is an Parang yun island. yung... Parang yun pala yun. Man cannot live on bread alone. On bread pala yun. alone. Parang commercial pala yun. Yun pala yun. Tama. Sa commercial ko pala nakuha. Pero yun, na parang, di ba, I mean, especially for people that matter to you the most, yung mga tao na parang mema lang, di ba, parang, yun yung mga, ano na lang, pasok sa isang tenga, labas sa... Kabilang Ano ilong. yun? Pasok sa isang tenga, labas sa kabilang ilong. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Okay. Kala ko sa ilong naman. Oo. So, yung mga hindi naman nagmamatter, yun yung parang mga white noise na lang na okay. Pero yung mga tao na parang, syempre, nagmamatter, I mean, okay lang pakinggan, pero
yun nga, at wag nyo nang stressin yung sarili nyo na kailangan ganito ako, kailangan gawin ko yung, di ba? Kasi mas... Feeling ko ano rin, parang part din ng maturity or growing up na mas-segregate mo kung sino yung eto, may pakito sa akin. Kaya ito nagsasabi ng ganito. Na you can always agree, you can always agree to disagree. Di ba? And then, yung kabilang side will be people na, alam mo yun, na gusto lang makisaw-saw. Mga ganun. Hindi naman mawawala yung ganun. I mean, ano rin, lesson din yun for ourselves na wag tayo basta-basta nagbibigay ng advice. Tapos, pag hindi tinake yung advice natin is magtatampo tayo. Diba? Kasi pwedeng wala tayo dun sa ganun level para dun sa person. And it's okay. And it's okay. And again, hindi mo naman alam yung pinagdadaanan talaga ng isang tao, 'di ba? So, 'di ba? Parang wala naman tayo sa posisyon na mag-advise lang just for the sake of it na mema ka lang, 'di ba? Yun nga, feeling ko, ano rin kasi, na pag gusto mong pakinggan at sundin lahat ng advice ng lahat ng tao or lahat ng sinasabi ng tao, kahit na simpleng pananamit, simpleng pag-aayos mo sa sarili mo, di ba? May mga tao na gusto lang talaga nagko-comment eh. Ngayon, importante siguro na hindi ka maging people pleaser. Di ba? Kasi hindi mo pwedeng aksayahin yung oras mo na i-please mo lahat ng tao sa paligid mo. That's true. So, if you're out there on your 30s and trying to please everybody, masusunog ka lang. And mas importante na i-consume yung energy mo taking care of yourself. Diba? Watching out for yourself, doing what you love, doing what you want to do. Instead of yun nga, is i-please mo, itatry mo yung best mo para i-please mo yung ibang tao. And I think that's like one of the things din na yun nga, parang most of us naiiwan na sa 20s eh, di ba? Like, yung pagiging people pleaser eh, na okay, kailangan ko ng ganito kasi sabi ganito daw dapat. Kailangan kong gawin to kasi sabi sa akin ganito dapat yung gawin ko. Parang pag nasa 30s ka na, 'di ba? Parang yun na yung I don't care too much na, 'di ba? Na parang kung ano yung sasabihin ng tao or kasi nga you can decide on your own eh. And you can kumbaga mas may confidence ka na sa sarili mo to decide on your own na hindi, kumbaga alam ko yung sarili ko eh. Parang mas nakilala ko na yung sarili ko eh, 'di ba? So mas alam ko na kung ano yung para sa akin, kung ano yung dapat sa akin, 'di ba? And alam mo kung ano yung kasi kumbaga parang para sa akin first level is piniplease mo yung everyone, di ba? And then magigising ka sa katotohanan na second level, hindi ko kailangan i-please para lahat ng tao, hindi ko sila kailangan i-please. Hindi ko kailangan sila sundin lahat. And sometimes you do it in an parang depressing way na hindi ko sila ma-please, di ba? Or parang isipin mo na ayoko na sila i-please. Tapos negative pa rin yung dating sa'yo, di ba? Then yung susunod na level is you try to not please everyone without making yourself guilty. Di ba? Na parang part yun ng growing up na hindi naman sa wala kang pake, di ba? Pero like, okay lang. Maging positive ka lang na, alam mo yun, maging masaya ka lang na chine-choose mo or pinipili mo yung sarili mo. Kesa piliin mo na makinig sa iba. I-please yung iba. I-please yung iba pala. Yung mas tamang term. Di ba? And you do it in a positive way. Na knowing na winawater mo yung sarili mo para mas lalong mag-grow. Totoo. Diba? So, you choose yourself. So, ano yung mga type ng stress na usually nawawala pagdating ng 30s? So, yung stress stress na na-feel mo ng 20s, nawawala pagdating ng 30s? Yung stress na... Parang nadadagdagan, no? Parang nadadagdagan. Yung stress na naramdaman ko ng 20s. Parang... Oo. I think siguro yung stress is parang more of figuring out ano ba yung gusto kong gawin sa life ko. Like, profession-wise. Pero, ano ba yung... Parang isipin mo, parang ano ba yung gusto ko or ano kaya yung magiging, yun, alam mo yun, parang magiging ako, pero, diba, in the long run. I think, siguro nagbabago lang yung type of stress, diba, na pagdating ng 30s naman, more on isipin mo na like yung future mo, like okay, ito na yung work ko, ano naman yung, paano ko, like pag gusto ko na mag-build ng family, ano yung mga kailangan kong gawin, yung mga ganon. Pero hindi ba parang dinedoubt mo pa rin yung sarili mo minsan na kunwari, nagdesisyon ka na ito yung gagawin ko sa ganitong, kunwari, ito na yung profession na gusto ko. Tapos nag-step ka na into 30s, building your own career. And then, pagdating mo ng 30s, isipin mo na, tama ba itong pinili ko? Bakit ang hirap? Parang hindi ako nakaka-save ng pera. May ganun, ganun diba? Pa din. May ganun pa din medyo, na moment. What are the things that would shock your 20-year-old self? Like in a
a positive way? In a so, negative like, way? kunwari, anong mga common na 30s habits ang kakagulat ng 20-year-old version ng karamihan? Like, for example, like, in your 30s, ito na yung ginagawa mo, which is, nung 20s ka, ito yung ginagawa mo. Okay. Number one siguro, malaking change para sa akin. Well, inumpisa ko siya late 20s eh. Is, siguro yung sleeping habits. Like, matulog ako ng maaga, hindi ako nagpupuyat. And then, gigising ako ng maaga, kahit na wala naman akong gagawin. Like, yung routine na ginagawa mo, di ba? Yeah. As much as possible, i-end mo yung night or yung day mo na in a calm manner. Like, pwedeng watching TV, reading a book, saying a prayer. And then, sa start mo yung morning mo with a simple routine na punta ka ng banyo, buksan mo yung bintana, switch mo yung calendar, punta ka sa altar, 'di ba? Yung mga ganun ba na parang meron akong sariling routine sa umaga na ma-make sure na iikot na ako bago pa ako mag-umpisa talaga ng work. 'Di ba? Totoo. Siguro yun yung sa 20s ako, wala akong pakialam. Magpuyat ako ng alas 2 hanggang alas 3 na madaling araw. Gising ako ng alas 10, ganun. So, parang para sa akin, malaking change yun para sa sarili ko and sa katawan ko. And sa mental health. Totoo. Stress ka sa buong araw dahil sa work or sa kung ano mang bagay. And then, tatapusin mo yung araw mo ng medyo down yung energy mo, na kalmado ka. And then, umpisahan mo ulit yung umaga mo ng kalmado ka ulit. And then, magbe-build ka ulit dahan-dahan. Di ba? Yeah, tama yun. Same. I think ako din, parang ganun na if nung 20s, like, matutulog ako ng like late, tapos... Party girl ka ba? Well, hindi naman. So, medyo mga 25%. Well, hindi. Actually, surprisingly, hindi naman. Like, well, I wouldn't say sa teens, somewhat. But yeah, 20s, parang medyo like, mellow down lang, ganun. Also because ano rin eh, kumbaga, ewan ko, feeling ko kasi 20s pa lang ako, like, always worried na ako sa future ko eh. Na, parang, tama. Kailangan ganito, ganyan. Parang, dahil nga yung sa sineset na timeline ng society. Expectations sa'yo. So, parang, yun na yung nakaprogram din sa utak ko. Na by 30, dapat ganito, ganyan na ako. Which is, like 90% of the time, hindi naman talaga natutupad or hindi naman nangyayari. Pagising ng maaga, na parang yung body clock ko sanay na yung ganon. I think... Nung 20s ka ba, atat ka na makuha yung resulta ng ginagawa mo? Or sanay ka na you play the long game? Na alam mong results will happen or results will take time to happen? Na it doesn't happen overnight? Ayun, oo. Na parang, definitely, na yung whatever na gagawin mo sa sarili mo will eventually pay off. And also, like, I think it depends eh. If it depends sa situation eh. Pero importante yan eh. Like, kasi 20s, atat ka eh. Gusto mong ganitong resulta, ganito yung trabaho mo, ganito yung makukuha mo out of, ito yung pinaghirapan ko, na parang kala mo, A for effort, B for hard work equals bigger money or fame or kung ano man eh. 'Di ba? Pero maintindihan mo as you grow older na parang hindi ganun. Kasi pwedeng may letter C, may missing link ka pa na help from others, na it takes few weeks before you get the end result. 'Di ba? So, parang para sa akin, isa rin yun sa importanteng difference between the 20s and the 30s na pagdating ko ng 30s, mas naintindihan ko, mas nagkaroon ako ng deeper understanding na it takes time. Na alam mo yun, na gawin mo yung effort mo, sige lang, di ba? Huwag kang atat na dadating yung resulta sa dulo. And sabi nga nila, kung ukol, bubukol. Kung di ukol, hindi bubukol. Like, kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi, hindi. Pero at least, nandun ka sa journey na yun na ginawa mo yung effort mo. Di ba? And also, parang nung 30s, parang nagiging luxury na sa atin yung rest. Di ba? Tama. Parang rest in a sense of, hindi lang yung sleeping eh, pero rest in a sense of like mental rest, emotional, may pause. physical, may pause ka lagi. Yung
go out, 'di ba, sa nature, maglakad ka sa labas. Yung ganun, parang naging luxury na siya na yun yung mga bagay na I think tinitake for granted natin before na hindi, go lang ng go, 'di ba? Na parang kayod banat lang, ng banat, banat kayod. ng banat. Pasok, trabaho, Diba? pasok, trabaho. Pero ngayon is parang doon ko na mas na-appreciate yung work-life balance talaga and very important siya. Especially yun nga, like it gives you peace of mind even for like a little bit lang, 'di ba? Na nare-rest mo yung katawan mo, nare-rest mo yung utak mo. And kung alam mo na lagi kang pang tuloy-tuloy, kailangan talaga humanap kayo ng time para mag-refresh and mag-recover and hindi pwedeng nakaapa ka sa gas all the time. Parang take some time for yourself and prioritize yourself kasi also in our 30s, syempre, hindi na tayo bumabata. So, yung health natin should be like your priority na din, 'di ba? Kung nung 20s tayo, parang wala tayong masyadong parang bata pa ako Oh, 'di ba? bata Parang pa ako, kaya ko yan. 20 something lang ako parang hindi mo pa ma-feel yung mga yung mga sakit sa joints, 'di ba? Yung muscle pain, ganyan. Pero as you grow older, tama nga yung sinasabi nila na doon mo na ma-feel yung mga sakit-sakit sa katawan, kahit yung simpleng parang teka lang, parang sumasakit yung likod ko or parang masakit yung joints ko, 'di ba? Physically. Paano pa yung mentally? 'Di ba? Like burnout is real talaga na parang. And kailangan mabasa mo yung mga warning signs, early warning signs. Early warning signs ng burnout. And hindi naman siya like the same on everyone, 'di ba? Na iba-iba naman tayo ng cause ng stress natin. Pero even if iba-iba yung cause ng stress natin, yung level of stress niya ng each person could be the same, 'di ba? Importante yung maging resilient ka. Pero importante rin na alam mo kung kailan ka dapat huminto. Yeah, totoo. What are the things people still don't understand in their 30s? So, ano yung mga adulting things na ginagawa ng karamihan pero hindi pa rin nila get? Mas karamihan, hindi sa lahat Hindi sa lahat. Palagay ko, finance. Like, financial, anything about finance. Financial management. Financial management. Kasi, tinuruan tayo, madali yun Tinuruan tayo, innate sa atin yun Tinuruan tayo gumastos Di ba? Tinuruan tayo mag-save. Pero yung tipong, saan mas maganda mag-save or mas malaki masasave mo? Saan yung mas maganda yung interest mo? Ano ba dapat? Ganitong klase ng property yung bilhin mo? Ganitong klaseng, yung investment mo? Tapos may lumabas pa. Ginulo pa tayo ng crypto, di ba? Kailangan ba natin mag-crypto? Kailangan ba natin ng stock market? Kailangan natin ng, di ba? Yung mga ganun. Paano ba natin dapat i-handle yung finances? Ilan ba dapat yung napupunta sa savings? Ilan ba dapat napupunta sa investment? Ilan ba yung dapat napupunta sa daily expenses mo? Di ba? Or weekly or monthly expenses mo. So feeling ko, even in your third, malaking usapin pa rin yung finance. And again, hindi yun like pare-pareho sa lahat, 'di ba? I mean, lalo kung financially literate ka na nagigets mo lahat, di ba? Totoo. Pero hindi ako ganun. Like most people, especially here sa Australia, meron talagang mga accountant na like tumutulong sa kanila. Di ba? Like kahit pag sa sa houses, mga ganyan, may broker talaga. Yun ba yung tama doon? May mga professional na tumutulong talaga. Magsisik ka ng help nila. Pero syempre, babayad ka sa kanila. Pero ganun kung naintindihan nila di ba? Parang kunwari may sakit, titiisin mo nilang ba na hindi ka lumapit sa doktor tapos mag-self-medicate ka or lalapit ka sa professional para mas maintindihan mo. So ngayon, anong klase ng comfort yung hinahanap ng mga tao in their 30s? Anong type of comfort? Feeling ko yung job security pa rin Job security, yung may uwian ka na, di ba, yung roof above your head, food on your table. Feeling ko if at the end of the day, may inuwian kang loved one mo, may roof on top of your head, above your head, may food sa table mo, may tubig sa gripo mo. So, redefining success in our 30s. So, paano nga ba nagbabago yung definition ng success in our 30s? Palagay ko pagka tuting mo ng 30s, kanya-kanya na tayong definition ng success. Kasi meron
dati nung 20s tayo, siguro pag nakita ka sa TV or pag maganda yung posisyon mo sa kumpanya, di ba? Para sa'yo, yun yung success eh. Pag nanalo, nung nasa sports ako, pag nanalo yung team, yun yung success eh. Parang nag-champion sila, para sa akin, yun yung validation ko na tama yung ginagawa ko. And climbing the corporate ladder, parang yun yung definition ng success pagkabata ka pa eh. Siguro ganun pa rin sa iba, pagkadating mo ng 30s, ng 40s, etc., pag tumatanda ka. Pero at this stage, para sa akin, definition ng success is having that peace of mind na... Same. I was gonna say diba? the same thing. Parang, para sa akin, yun yung importante. As much as possible, yung peace of mind nandun, nakatulog ka na maayos sa gabi, pero nandun pa rin yung basic na may trabaho ka, may sweldo ka, may pagkain ka, may pambili ka ng pagkain, di ba? May tinitirahan ka, di ba? May kotse ka na that will bring you from point A to point B, or may way or may means of transportation ka. Para sa akin yun eh, na nagagawa mo ng lahat ng yun, and at the same time meron kang peace of mind. Wala kang sinasagasaan tao, wala kang, alam mo yun, parang wala kang kaaway, walang pressure masyado sa loob mo na kailangan magawa mo yung ganito, kailangan ma-attain mo yung ganito ng ganyan. And para sa akin yun yung important. Totoo. Like peace of mind. And also like for me, stability rin. Na dun mo masasabi, ako, like, yung success na, yun nga, may stable job ka, meron kang stable na routine na ginagawa mo everyday, meron kang luxury to have rest, or even yung makapunta ka sa beach on a weekend, diba? Meron kang like luxury to reconnect, or na parang, yun nga, na makapag-relax ka. Although, syempre, hindi naman mawawala yung like problems and yung stresses, diba? Like, mga bayarin, bills and all. Pero, yung meron ka lang moment to pause, diba? And breathe. Na alam sa sarili mo na, okay, pause ka muna and then go ulit, diba? Pero alam mo, at the end of the day, na yun nga, na meron kang stable or meron kang bahay na tinutuluyan, diba? Meron kang work na gagawin pagising mo kinabukasan, and privilege yun, diba? To have. Hindi lahat kayang gawin yun. And hindi lahat is like may opportunity na gano'n. Diba? So, bakit mas maraming tao ang pumipili ng peace of mind over constant growth? Tingin mo ba, like, in your 30s, mas pipiliin mo yung, or mas pinipili ng karamihan yung peace of mind than constant growth? Feeling ko, depende sa tao eh. Marami pa rin na pumipili ng constant growth. And sila yung talagang naghahabol ng gusto na, alam mo yun, umangat ako sa trabaho ko. Or gumanda yung career ko. Kasi yun yung paniniwala nila eh. Na, di ba, syempre, pagka nag-aabol ka ng ganun klase ng success, may give yun, may pros and cons yun, di ba? And para dun sa mga tao na pumipili ng peace of mind as measure ng success nila in their 30s, hindi mo rin sila pwede i-judge kasi may pros and cons din eh. Di ba? So, depende na lang kung alin yung mas pipiliin ng pagkatao mo. Like, kung ano yung mas bibigyan mo ng value. Sa akin kasi, eye-opener yung COVID eh. Na, alam mo yun, naghahabol ako na maging okay yung trabaho ko, naghahabol ako na bumuti yung lagay nung pinagtatrabahuhan ko, etc. Na makatrabaho ako na maaayos ng mga tao. And then, COVID hit. Na parang, boom. Everything can go in an instant. Lahat nawala. And then, anong pinanghawakan ko nung COVID? Family, loved ones. Diba? Na mahalaga na pa-realize sa'yo na, alam mo yun, may bahay kayo, may pagkain sa lamesa mo. And to have that constantly, week in, week out, each month, each year, na alam mo yun, dati tinitake for granted ko yun eh. Na hindi ko na-realize kung gaano kahalaga yun. Pero ngayon na after COVID and years after COVID, after the pandemic, na nagagawa pa rin yun, na meron pa rin ako na tinutuluyan na bahay, may kinakain ako araw-araw. Gumigising ako sa umaga, may trabaho ako. Di ba? Parang, para sa akin, yun yung success. Na nagagawa mo paulit-ulit. Kung wala kang time na mag-breathe, probably find a time each month and then try to do it each week. And then try to do it each day. Then ipasok mo sa routine mo kung paano ka magkakaroon ng relax, banat, relax ulit pagdating sa dulo.
Totoo. Diba? Para hindi ka ma-burn out. Wala namang masama kung naghahabol ka ng posisyon sa kumpanya. Oo. It means na gusto mo mag-grow yung sarili mo. Diba? Gusto mo mag-provide in a bigger capacity para sa family mo. And it can happen at the same time. Oo. Na nag-grow ka sa company, sa corporate ladder, and then nag-grow na minimeasure mo pa rin yung success mo being or giving value to what you want or what you think is important. Work-life in your life. balance. Work-life Diba? balance. I think it's all about like work-life balance talaga. Each of us naman, we have like different dreams, diba? Different things na we want for ourselves. Kung ano yung gusto ko for myself doesn't mean na yun din yung gusto mo. Kung ano yung gusto mo for yourself doesn't mean na mag-a-apply siya to everyone else. So, it's just a matter of like balancing everything. And even that is also like a privilege, diba? Na, kasi hindi lahat ng tao na parang nasa situation na, okay, kaya kong balance yung work and life ko. Na meron akong, like, pwede ako mag-lax ng ibang araw and pwede akong bumanat ng ibang araw. It's not the same case for everyone. Hindi. And we, like, definitely acknowledge that. But if you have, like, the means to do that, then it will like benefit you talaga like in the long run, diba? Some people say na meron kang, for example, if hindi talaga kaya like within the week or within the month, maybe you can parang plan a vacation or like just a weekend, weekend vacation para at least meron kang something na nilulook forward to, diba? And even that, I think yun din is magandang, I would say, like thing na to take your mind off like things. Like gardening ba? Mga ganun. Oo. Linis ng bahay. Oo, diba? Parang, if ikaw yung taong, or yung tipo ng tao na you find joy in doing, like house chores, gardening, Ako yun eh. diba? Mowing the lawn, Cleaning the car, cleaning washing the car, yung ganun, then schedule mo yun. And then that's something that you can look forward to, diba? So, mapupunta dun yung... Hindi mo kailangan bongga eh. Oo, hindi kailangan bongga, diba? If ikaw yung tipo ng tao na, alright, gusto kong pumunta sa cafe, gusto kong magbasa ng book, take time to yourself, then schedule mo yon so you can look forward to it, diba? Or if ikaw yung tipo na gusto mo like yun, magbakasyon or like just a quick getaway, then schedule mo yon, mag-book ka, if you have the means, diba? So you can have something to look forward to. I think yun yung maganda rin na parang in our 30s, and if may stability ka, you kind of like have the means to do this kind of things, diba? Tama. Kasi nandun ka sa gitna ng lahat eh. Oh, and again, like hindi lahat, diba, magagawa yun. But if you have the means, like, I highly suggest you do it. Go for it. Go for it. Alright, so, ano yung reassurance na madalas kailangan marinig ng mga nasa 30? Well, number one is don't like feel pressured to follow a timeline. Tama yan. Kasi like Iba-iba tayo ng timeline. one friend of mine, nung nag-turn siya ng 30s, nagsabi siya sa akin na parang 30s na ako, nape-pressure na ako na dapat ganito na yung buhay ko, pero hindi pa ako ready ng ganito. Dapat ganito-ganyan na ako, pero gusto ko pa enjoy yung life ko. 'Di ba? So, I would advise na it's easier said than done, pero don't feel pressure to follow like the society standards or timeline na binibigay ng mga tao around you. Because again, like life mo yan, 'di ba? You don't want to regret something. If you feel like you're ready for it, then go. If you're not ready, then definitely just enjoy life. If isi-stress natin yung sarili natin, like, what's gonna happen in the future, you're going to lose the moment, the now. Sabi nga ng pinsan ko, hindi pwedeng pare-pareha tayo ng ginagawa kasi hindi ganun yung mundo. Boring yun kung pare-parehas tayo ng ginagawa at pare-parehas tayo ng gagawin. Totoo. So, Totoo yun. And what applies to other people does not mean na mag-a-apply din sa'yo. para sa akin, importante rin yung, kumbaga, kung sa mga nasa 30s, no, marinig na yung ginagawa mo, tama yun. Like, validation minsan, kukunin mo pa rin sa maririnig mo sa tao sa paligid. Importanteng marinig na kung sino man nasa 30s na there will be days na makukuha mo or magiging perfect. You will get things right. And then there will be days na feeling mo kapos yung ginawa mo or mali yung ginawa mo. Pero lahat tayo nagtatry lang ng best eh. You know, iba-iba tayong timeline, iba-iba tayo ng daan na tinatahak, iba-iba tayong pupuntahan. Pero as long as you're doing what you want, what makes you happy, what you think is best for your family, I think you're doing it great.
Yeah. 'Di ba? Na importante 'yun. Hindi kailangan ikumpara yung sarili sa ibang tao. Kumpara mo lang yung sarili mo dun sa kahapon or dun sa sarili mo last year. If you're improving, you're doing a little bit better, then I think you're growing. Yeah. Life feels quieter but heavier, calmer but scarier. So remember, you're not broken. You're just in your 30s. Okay? Tama. Ganda yun. Ganda yun. Well, natapos na naman isang episode. Maraming salamat sa nakinig. And sa mga future listeners pa, kung palagay nyo makarelate yung mga ibang kakilala nyo, huwag kayo mahiya. I-send nyo yung episode na to and share nyo yung podcast namin. And also, if meron kayong gustong i-share, like about your 30s, mga realizations, mga advice that you would tell your 20-year-old self, or mga advice sa mga 30s, so just comment down below and we will be reading Or send all of nyo sa those. amin. Thank you! And till the next episode, bye-bye! Thanks for tuning in to our podcast. If you like this episode, please subscribe and follow us for more. Salamat kabayan!